Sa ating mga kababayan sa buong Pilipinas at sa buong mundo, mga kaibigan, welcome po muli dito sa ating programa sa Power Cells. At ito po muli inyong gabay sa kalusugan. Diyan niya si Rano po, Dr. Ministry Naturopathy. Kumusta po ang ating mga kababayan ngayon? At lalo na sa ating mga kababayan na lumalaban sa mga karamdaman na nagpapahirap, no, sa atin, mga kaibigan. At doon sa mga kababayan natin na gustong maiwasan ang mga sakit na hindi biro at hindi madaling gamutin, mga kaibigan. So yan, mga kaibigan, ang ating mahalaga ang gagawin. At sa ating pong panahon, mga kaibigan, ang ating topic ay mainit ito. Kasi hindi biro po itong pangyayari sa ating sa Pilipinas. Marami po ang nagkakakanser dito sa ating bansa. At sa loob ng isang araw, mga kaibigan, dalawang 747 na commercial airplane ang katumbas ng mga nangamatay ng dahil lang po sa cancer. So, yan po ang ating kalagayan, mga kaibigan. Kaya ating po binigyan daan itong ating topic tungkol po sa cancer, mga kaibigan. At ang ating pong bigyan daan ngayon, mga kaibigan, itong tungkol sa breast cancer at fruits and vegetables prevention. Research has shown that gay men in general are at higher risks for certain types of cancers, including lung, anal, colon, and esophageal. Yuy, mga kaibigan. Ito yung research. No? Noted ito, mga kaibigan. Mayroon pong, higher risks. Hindi high. Higher ito. Ibig sabihin, hindi ito maganda, kabagis. Kasi higher yung ginamit. Hindi sinabing slightly high or higher, mga kaibigan. Ano yung mga certain types of cancer? Lung, anal, colon, and esophageal cancer. As a result of higher rates of health risk behaviors including smoking, substance and alcohol use, lack of exercise, psychological distress, as well as experience prejudice, mga stress na yan. Discrimination or stigma in the process of seeking healthcare services. Medyo maraming mga nasasagupa itong ating mga kababayan na to. In addition, incidence of anal and oral human papilloma virus or HPV infections are higher in gay men compared with their heterosexual counterparts. So this is research, mga kaibigan. Kaya kapag tayong mga lalaki, piliin natin maging gay tayo, ito yung research. Mas higher yung risk na magkaroon tayo ng cancer. Ayon po sa research. At itong papilloma virus infections. Saan po yan? Sa anal at saka oral. Ay, mga kaibigan. So, very high infection. Ganon din po sa cancer. Ako, mga tatay, mga ma'am, mga sir, hindi maganda ito. HIV positive gay men have fewer HIV-related cancers due to the advent of antiretroviral treatment. However, HIV positive gay men now have a 30% to 40% chance of developing a non-HIV related cancer in their lifetime. Naku, mga kaibigan, medyo hindi maganda to. Hindi talaga maganda, no? The cause of which is less understood. Hindi naintindihan kung bakit ganito. Those cancers include Hodgkin's disease, 10% higher risk. Grabe po yan, 10 times, no? 10 times higher risk. Ibig sabihin, may kino-compare ang mga researchers dito, mga kaibigan. Non-Hodgkin's disease is lymphatic, cancer of the lymphatic system ito.
10 times higher, mga kaibigan, ang risk nito. Anal cancer, medyo malaki. 50 times higher risk. Ito, mga kaibigan. So, in this research, magiging ano tayo, ha? Ilagay natin sa perspective to. Kung okay ba yan, hindi ba okay. Itong research na ito magsasabi na medyo hindi maganda. No? Mga kaibigan, paano natin maiwasan to? Cancer kaya to? Buti sana kung may mga pigsa lang ito, mga kaibigan. Hindi man ito pigsa. Di ba? Isipin mo yung 50 times. Ako, mga kaibigan. Kaya, attention, mga kaibigan. Paano ba natin maiwasan to? Di ba? Lung cancer. Ano naman yung lung cancer? 7 times higher risk. Ano mga? Puro times na ito. Hindi man lamang naging plus ba? Well, mga kaibigan. Testicular germ cell cancer. 6 times higher risk. Kaya ito, mga kaibigan, ay patutuo ito ng ating mga researchers na medyo alarming, mga kaibigan, no? Kaya sana mas healthier ba ang sex? No, ito kinumpare nila sa tinatawag na compared with their heterosexual counterparts. Ano 'yon? Mga lalaki na na-attract sa opposite sex. Ano 'yon? Na-attract sa mga gwapa. Hindi sa gwapo. That's right. So yan, mga kaibigan, ha? So, mas maganda yung na-attract sa opposite sex kaysa sa same sex. Kasi ang resulta, mas okay. No? Maganda. Nasa sa atin lang magtimbang-timbang, mga kaibigan. No? Kung mayroong paraan na mas less itong mga risk na to, gawin. Pero kung wala, mag-ingat na lang talaga. Kasi wow! Ito naman ang medyo hindi talaga maganda, no? Here, male-identified cancers, prostate, testicular, and penile. Pati baga naman yung penile. Baga naman to. Hold particular relevance to gay men in contrast to their heterosexual correlates due to sexual lifestyle. So That's ito right. po talaga ay dahil sa sexual lifestyle. So this is very bad, mga kaibigan, no? Alang sige, research mo yan, mga kaibigan. Ay, nasa sa atin na yan. Kung prevention ang ating priority, ma-avail natin to. Ma-enjoy natin itong blessing na to. Pero kung iba yung ating priorities, wala na tayong magawa doon. It all depends upon our choice. You know, sabi nga ng Panginoon, whether therefore ye eat or drink or whatsoever ye do all to the glory of God. So yan, ibig sabihin yung nakakabuti, nakakadulot ng mabuting kalusugan, kapayapaan, at kasayahan. Yan, ha, mga kaibigan. Very good yan. At yan ang kailangan natin gawin para medyo mag-bless tayo ng Panginoon, no? Now, we are through with it, no, mga kaibigan. Medyo mabigat ito, mga kaibigan, kasi sana ang mga lalaki exempted dito kasi isipin po ninyo pati breast cancer baga naman, no, ay dapat sana mas may malaking advantage natin, pero padami ng padami. More than 2,000, no, ang nadadiagnose every year sa United States alone na mayroong breast cancer. So, hindi siya good, no, mga kaibigan. At now, sa ating naman mga gwapa dyan, huwag ninyong palakihin masyado yung inyong boobs, ha, kasi delikado, wow, mga kaibigan. Mahirap na makontrol yan kung sobrang laki ba. Now, dito tayo sa breast cancers and fruits and vegetable prevention. Tingnan natin, mga kaibigan. These foods are grown without pesticides, yung mga organic, very good yan. Weed killer, one highly publicized yan.
Sa French study found a link between these products and a lower cancer risk. Dito tayo. Dito tayo babawi mga kaibigan. Importante may magawa tayong pangbawi ba? Organic vegetable. Yan. Lower ang risk ayon sa research mga kaibigan na magkaroon tayo ng cancer. But the issue is far from settled. The most important thing, scientists agree, is to eat plenty of fruits and vegetables and to wash them carefully to remove the residues and any chemicals. So, kahit hindi organic, okay lang, basta hugas ang mabuti. Pero mas maganda talaga ang organic. Okay? Walang pesticides, walang weeds na mga chemicals. Yun po ang talagang prepared na dapat gawin. A study of 91,779 women found that following a diet comprising mainly plants could cut the risk of developing breast cancer by 15%. Yan mga kaibigan. Dito tayo sa mga prevention baga. Yan po, doon tayo mapaibig. Kasi kung wala namang magandang naidudulot na ikakasaya natin, huwag na tayo doon kasi mahirap na. Along with their other benefits, fruits and vegetables are rich in flavonoids and carotenoids. Yan, which appear to have various medical benefits. Totoo yan, itong flavonoids at carotenoids, very good ito mga kaibigan. That's right. Studies have suggested that the following foods may help prevent breast cancer. Ano yan? Dark, green, leafy vegetables. Wow! Yan, mga kaibigan. Gusto mo laging gwapa yung breast ba? Wow! Ito ang pangpagwapa. Mga kaibigan. Kale and broccoli. Yan. Fruits, especially berries and peaches. Beans, pulses. Yan, mga kaibigan. Yan ang study. Talagang nakakatulong para ma-prevent yung breast cancer, mga kaibigan. Researchers have associated beta-carotene, mayaman yan sa carrots, yan, mga kaibigan, which occurs naturally in vegetables such as carrots with a lower risk of breast cancer. So, klaro yan, mga kaibigan. Gusto ng mga kababayan natin hindi magkaroon ng breast cancer, mag-juice ka lagi ng carrots, haluan mo ng apple. Right. Sarap ng inom dyan. Dagdagan mo celery. Okay yan. Pangpaganda yan sa kidney. Yan, mga kaibigan. Scientists speculate that this may be because it interferes with the growth process of cancer cells. Wow. Interferes, ibig sabihin, kumukontra siya kung hindi magtuloy na mag-develop yung cancer. Di ba, nagsimula yung cancer, mag-inom ng carrot juice. Ma-interfere yun. Ibig sabihin, mapigilan. Yan ang mga kaibigan. Prevention talaga. The United States Department of Agriculture recommend consuming between 5 and 9 servings of fresh fruits and vegetables a day. Ayan 5 and 9 servings of fresh fruits. Grabing dami yan. Pero sige lang. At least mayroong guide. Diba? Dietary fiber and antioxidants. Research into dietary fiber and its effect on breast cancer is currently inconclusive, but several studies have suggested that it can help protect against the disease. Ayan inconclusive pa ngayon, pero mayroon ng positive na resulto na talagang nakakatulong para mag-protect, no? Excess estrogen can be a factor in the development and spread of some types of breast cancer. Ayan either lalaki o babae, most talaga sa babae. Pag mayroon tayong mga excess estrogen, mga pangga, naku, yan na po ang problema. Some treatment aim to keep estrogen from interacting with breast cancer cells. Eating a high-fiber diet can support this process and accelerate the elimination of estrogen. So yan. So anong gagawin para ma-eliminate na, hindi ba ma-stranded yung mga estrogen na excess dyan? Hindi ma-traffic, kumbaga. Kailangan maraming fiber sa diet. Yan right. Mga kaibigan.
Fiber supports the digestive system and the regular elimination of waste. Yan, regular. Labas talaga yung mga hugaw, mga dumi, mga kaibigan. Including excess estrogen. It helps the body eliminate toxins and limits the damage that they can do. Pati toxins, ma-eliminate yan pag mataas ang fiber sa diet. The way that fiber binds to estrogen in the gut may also help prevent the body from absorbing too much estrogen. These factors may help reduce the risk of breast cancer. Yan, mga kaibigan. So, halimbawa, kulang ka ng fiber sa diet mo, hindi maganda yun. Ayon sa mga researchers, hindi bababa sa 33.6 ang fiber everyday na ititake, lalo na sa mga babae. Ang sinasabi ko, 25 to 30 grams per day. Ngayon, ang recommendation ng mga researchers natin, 33.6. Sa mga lalaki, 35 to 40 grams yan per day, mga kaibigan. That's right. So, you see, fiber binds to estrogen in the gut. Kaya yun ang technique para hindi ma-reabsorb ng babae yung mga excess estrogen na yan. Lalo na kung nahilig tayo sa mga pagkain na mataas sa estrogen, tulad ng gatas, mataas ang estrogen hormone yan. Mga broiler chicken, madami yan. Nangingitlog ngayong manok na walang breeding eh. Kahit nga daw yung lalaki, nangingitlog din. Basta pakainin mo lang ng mga pagkain na may yung feeds, mangingitlog. So, sobrang daming estrogen yan, mga kaibigan, or hormone. So, you see, mga kaibigan, napakaganda po itong fiber. Fruits, vegetables, whole grains, and legumes provide fiber. But they also contain antioxidants, including beta-carotene and vitamin C and E. Wonderful, mga kaibigan. Wow! So, yan po, mga kaibigan, ang pagkain na gamot pa. Now, antioxidants can help prevent many diseases by reducing the numbers of free radicals. Yun na yun. Magpapahiram siya ng electron para hindi magnakaw yung mga atom diyan sa ating cellula, which are waste of substances that the body naturally produces. A 2013 meta-analysis found that people who eat more whole grains may have a lower risk of breast cancer. Ayan talaga. Puro research ito, mga kaibigan. The Dietary Guidelines for Americans 2015 to 2020 recommend an intake of up to 33.6 grams of fiber a day. That's right. Depending on a person's age and sex. So you see, mga kaibigan, remember, fiber, will bind estrogen in your gut. Kapag i-vacate mo na yun, wala ka ng problema doon. Pero kung hindi mo ma-evac yung fiber na yan at walang fiber, yung estrogen nandoon lang din, ma-reabsorb yan, pupunta yan sa suso mo, ayun na. Doon na magkaroon ng hindi magandang movement or galaw ng ating suso, mga pangga. Talagang ma-develop yung hindi maganda, lalo na yung mga bukol, mga cyst, hanggang cancer, mga kaibigan. So, ito yung susi. Kailangan itaas po natin yung level ng ating intake of vegetables and fruits, mga That's kaibigan. Right. Yan. Magaganda po. Mga green leafy, mga kaibigan. You'll get this naturally if you eat plenty of whole grains, fruits, vegetables, and legumes. Okay? Now, sabi po dito, it's good for your overall health, especially your blood sugar levels, heart, and digestive tract. Some studies have suggested this type of diet can lower your odds of breast cancer. In particular, it may help protect against an aggressive type of tumor. Grabe, mga kaibigan. Maganda yan. So ito, maganda itong breast na to. Tinagurian siya na the most beautiful breast in the world. Ganda ng kaibigan. Wow! So, gulay mga pangga, prutas, ganyan. Mahirap na, sayang Kaya isipin mo, kaganda niya, mayroong tutubo na,
Bukol? Ako, sayang na sayang mga kaibigan. Kalain. Kailangan po ang polyunsaturated and monounsaturated fats. Maganda dito. Ang omega-3 is also very good. Mga good fats mga kaibigan. Okay? Napag-alaman mga kaibigan na yung palang babae na hindi nagpadidi, high ang risk na magkaroon ng breast cancer. Ala, maghanap ka na may magdidi dyan. So, ang kailangan diyan mag-asawa. Tapos, siyempre, marami kasi mga nanay ba? Marami ng anak. Tapos hindi magpadidi. Ay. Wow! Mayroon akong napanood sa Facebook ba? Sabi ng baby, ewan ko kung sinabi ba tayo, maliit pa yung baby. Sabi na, nakasulat doon, paanak-anak kayo. Hindi naman kayo nagpapadidi. So yan mga kaibigan. Importante yan, no? One way para ma-prevent yung breast cancer, magpadidi. Taka ako sa mga provincial hospital, naku, higpit yung mga doktor. Hindi talaga papayag na magbili ka ng mga formula ng gatas. Ay, isang araw na hindi nakadidi yung bata. Walang gatas yung nanay. Natakot na ako baka mamatay yung bata. Yan mga kaibigan, no? Ganda yung mga doktor natin sa probinsya, yung mga provincial hospital. Okay po. Pero di sa private, okay lang din walang gatas sa bata, sa nanay. So yan mga kaibigan, ito yung mga prevention para medyo maganda ang resulta sa ating pamumuhay at walang pangamba. Di ba? Ito yung mga pros and cons dito, yung mga pagkain hindi maganda, hindi naka-prevent, yung mga pagkain na nagpe-prevent. Importante yan para hirap na sa kanalang na malaman kung ano yung hindi pwede. Saka na lang bawal kasi meron na. Paano maiwasan yan? Ito mga kaibigan, more on prevention tayo, ha? Yan, marami pa po tayong dapat i-discuss dito, mga kaibigan. Andito po, nabanggit po ang allium sativum, which is garlic, mga kaibigan. Including onion, no, mga kaibigan. Itong mga ito ay may mga taglay ito na antiviral. So, dito, sinubok po ito sa mga virus tulad ng common cold virus, Coxsackie BI virus, cytomegalovirus, dengue virus, herpes simplex 1, herpes simplex 2, HIV, infectious bronchitis virus, influenza A virus, influenza B virus, Newcastle disease virus. No, itong mga virus na ito mga kaibigan ay dito sinalang itong allium sativum, which is garlic, mga kaibigan. Ang effect dito mga kaibigan ay nagkaroon ng decrease doon sa pinaka-venom nitong virus ng mga ito. Sa common cold, nag-decrease. Sa Coxsackie BI virus ay walang effect siya. Doon sa cytomegalovirus, nag-decrease po siya. Dengue, nag-decrease, mga kaibigan. Herpes simplex 1 and 2, nag-decrease din, mga kaibigan. HIV, nag-decrease. Infectious bronchitis virus, nag-decrease. Influenza A, B, nag-decrease. Newcastle disease virus, nag-decrease, mga kaibigan. So, this research tells us na effective ang allium sativum when it comes to viral infection, mga kaibigan. So, yun po ang research, mga kaibigan. Lalo na ang allicin at saka yung pong tinatawag na quercetin. Ito po ay mga substances sa allium sativum na kilala na antiviral, mga kaibigan. So, napakaganda po ang research na ito at napakaganda ang yung resulta nito sa research na ito, mga kaibigan. So, garlic is also considered to possess strong antiviral properties.
nandiyan po yung influenza A at saka B. So, kasama din dito po yung cytomegalovirus, rhinovirus, yun na yung common cold, HIV, yung mga ganyan, simplex virus, viral pneumonia, yan mga kaibigan. At ito ay very good ang result mga kaibigan. No? At sa ibang mga researchers, Allium sativum did not come yet across with their research. So far, itong research nito mga kaibigan, nagpapahayag na napakaganda. Promising po ang Allium sativum. Antiviral siya at saka, ayon dito sa research, ito po ay anti-inflammatory. Ginamit po dito sa research yung mga substances na naroon sa Allium sativum tulad ng DADS, diallyl disulfide, diallyl sulfide, at saka yung allicin considerably reduce inflammation during dengue virus infection. So, nakakatulong siya, anti-inflammatory siya mga kaibigan. So, yan po mga kaibigan ang ating Power Cells Herba Capsule. Napakabisa po siya to prevent cancer. Prevention is what we mentioned here. Nakakatulong siya para lumakas ang immune system. Yan mga kaibigan, napakagaling po ang Allium sativum. Sa mga kababayan natin na medyo takot ngayon dahil sa may bago na naman tayong action nitong COVID-19 na nag-mutate siya, medyo sabi lumakas daw, pero sa totoo hindi naman gaano, parang parehas lang din. Nagkaroon lang siya ng mutation. No? Ang kagandahan, parang kumbaga halos parehas lang naman yun sa dati. Pero nakakatakot pa rin. Kaya palakasin natin ang ating immune system. Take tayo ng Power Cells Herbal Capsule. Kahit sa mga teenager, makatake ka ng 2 capsule sa maghapon, okay na yan. Sa mga mayroong health issues tulad ng hypertension, may cancer, may HIV, naku, kailangan po dubli-dubli ingat ha. Mag-take kayo ng Power Cells, 2 capsules, 2 times a day to 3 times a day, 1 hour after meal. So yan mga kaibigan ha. Ang ating Power Cells Herbal Capsule ay ating pong ma-avail yan sa ating mga outlet tulad ng South Star Drug, Watson Pharmacy, Ross Pharmacy, The Generic Pharmacy, Mercury Pharmacy, The Brigada Pharmacy, at sa lahat ng ating Brigada Health and Wellness Center nationwide mga kaibigan. Like and follow us on our Facebook page na Power Cells at mag-subscribe po tayo sa ating YouTube channel na Tanong Mo, Sagot ni Doc. Dahil doon sa ating mga kababayan na hindi makasubaybay dahil sa marami siyang mga schedule, you can follow us doon sa ating YouTube channel. At magkasunod-sunod po ating program doon. And by the grace of God, we may be able to do something good for you, especially to take care of your health. At sa muli mga kaibigan, itong inyong Gabay sa Kalusugan, Daniel Serrano po, magsasabi sa inyo, eat your food as your medicines. Because you may be eating your medicines as your food. And that is not good. May God be upon us and bless us today.